Ang Philippine Air Force nagbabalak pa na magdagdag ng mga A-29B Super Tucano light attack aircraft sa kanilang fleet. Ito nga po ang isa sa pinakamalakas na close air support aircraft sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Pinaplano na nga po ng Armed Forces of the Philippines na mag-acquire ng mga bagong assets na hindi kasama o hindi kinukonsidera bilang big ticket. At dito na nga po pumasok sa usapan ang acquisition ng additional na A-29B Super Tucano light attack aircraft. Sa kasalukuyan ay meron na nga pong 6 na units na ganitong klaseng eroplano ang ino-operate ng ating bansa. Matagal na nga rin po naging usap-usapan na 18 units ang pinaplanong i-acquire ng Pilipinas at nang sa ganon ay makabuo tayo ng 2 squadron. Ang plano nga pong ito ng Philippine Air Force ay upang palitan ang mga lumang asset ng ating bansa at gawin itong standard para sa close air support aircraft ng Philippine Air Force. Ang Embraer 314 Super Tucano o mas kilala sa tawag na A-29B Super Tucano ay isang Brazilian turboprop light attack aircraft na dinisenyo at ginawa ng Embraer bilang development ng Embraer EMB 312 Tucano. Ang A-29B Super Tucano ay nagdadala ng variety of weapons kabilang na ang precision guided munition. Ito nga po ay dinisenyo bilang low-cost system operated sa low-threat environments. Ang eroplano nga pong ito ay unang lumipad noong June 2, 1999 at introduce noong 2003. Sinimulan nga po itong gawin noong 2003 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 260 units ang mga nagawang ganito. Sa kasalukuyan, ang mga military operators ito ay ang Afghanistan, Angola, Brazil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Lebanon, Mali, Mauritania, Nigeria, Paraguay, Pilipinas, Portugal, Turkmenistan at United States. Ang eroplano nga pong ito ay pinapalipad ng 2 crew. Mayabang nga po itong 11.38 meters, wingspan na 11.14 meters, at height na 3.97 meters. Ito nga po ay may empty weight na 3,200 kilograms at maximum take-off weight na 5,400 kilograms. Ang power plant nga po nito ay isang Pratt & Whitney Canada PT6A 68C turboprop engine, habang ang propellers naman ay 5-bladed hard cell. Para naman sa performance mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 590 km per hour, cruise speed na 520 km per hour, stall speed na 148 km per hour, at range na 1,330 km. Ang combat range naman nga po nito mga idol ay 550 km, ang fair range ay 2,855 km at ang endurance ay 8 hours and 24 minutes. Ang service ceiling naman nga po nito ay 35,000 feet. Para naman sa armament mga idol ay armado nga po ito ng internal na 12.7mm 1,100 rounds per minute na FN Herztal US Ordnance M3P machine guns. Meron nga rin po itong isang pad ng 20mm 650 rounds per minute na cannon, isang 12.7mm na machine gun din, at hanggang sa 4 na 7.62mm 3,000 rounds per minute na miniguns. Meron nga rin po itong total na 5 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan ang mga air-to-air missiles tulad ng AIM-9 Sidewinder, air-to-ground missiles tulad ng AGM-65 Maverick, general purpose bombs tulad ng Mark 81, incendiary bombs tulad ng BINC 300, cluster bomb tulad ng BLC 252, at ang precision guided bombs tulad ng FPG 82. Mga idol, malaking dagdag nga po para sa hanay ng Philippine Air Force ang karagdagang close air support aircraft. Marami nga po nagsasabi na mukhang tora-tora ang eroplanong ito, ngunit hindi nila alam na mas advanced pa ito kung ikukumpara sa ibang eroplano. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!